Okay, good afternoon. So, update lang po for the first 103 kilometers. Nandito po tayo sa SCTEX. And gamit po natin yung cruise control. Nasa around 92 kilometers per hour. So, pwede natin dagdagan ng konti or bawasan. Okay. So, bibigay lang po ako ng konting feedback sa experience natin for the last 104 kilometers. So magsimula po tayo rito sa dashboard muna, and then performance wise. So dashboard, simulan po natin dito sa pintuan. Dahil medyo malapad po ito, alam niyo po, lalo pag ganitong long rides, napakalaking bagay na yung driver, lalo na automatic transmission, kung nakakapag-rest ka ng kamay dito sa may pintuan. Kaso dahil medyo malapad po ito, and nagkaroon ng concave dito sa side na to, so malayo po. Pag titignan nyo, malayo yung kamay dito sa may resting area. So pag igaganon mo naman, pwede pa rin, pero hindi po siya comfortable dahil medyo malayo. And medyo lumingit and pababa ng konti. So hindi siya yung parang sa ibang mga sasakyan na napakadaling magpatong ng kamay dito pag gusto lang na i-rest yung kamay for a while. Okay? And then control buttons, napaka-comfortable po gamitin. Power windows, power side mirrors, daling gamitin, so very convenient. And then yung sa steering wheel po, yung control buttons natin nandito for infotainment, for cruise control, and then speaker. Meron din pong panito, push to talk, and then plus minus ng infotainment volume, and then pwede rin pong mag-receive ng call dito. And itong mode, hindi pa natin masyadong napag-aaralan. Okay. Itong infotainment niya, hindi siya ganun ka-advanced pa, pero maganda na siya tignan. And then yung features niya, okay na rin po. Yung comfort ng paggamit ng transmission, very comfortable naman po gamitin. And yung isang gusto ko po rito, itong leg, parang dinesign nila ito na napakadaling sandalan ng tuhod. So napaka-comfortable po siya na i-rest yung tuhod dito. Okay. So controls ng front and rear air conditioning, magkahiwalay po. And may sariling thermostat control and fan speed ang likod. Same po sa harap. And then yung different air vents, same as sa mga older generations. Okay. Dito naman po sa console box, napakalaking bagay po. Ang laki ng space. So ito po yung sa old Grandia, dati pong additional seat ito. Pero dito naging pan na siya, naging additional compartment na siya. So napakalaki po ng space. Though wala po siyang chiller function, talagang pan lang siya, space for extra items natin. Then itong ibabaw is multi-purpose. Okay. Pagdating po dito sa taas, ito po sa may sun visor, medyo kwan lang po, sana nagkaroon man lang ng parang mga ipitan dito ng mga like yung sa mga RFID cards natin. So wala na po silang nilagay dito, or even vanity mirror. So okay, yung ipitan po is nandito, and very basic po, madaling mahulog yung iipit dito. So most likely ang nakalagay lang dito is papel. Then siguro ang gagawin na lang natin is bibili na lang tayo sa aftermarket nung parang mga dito, iniipit na organizer. Center view mirror, reasonable po yung kanyang size, pero maganda pong bumili ng extended para mas kita yung mga passengers natin. Kasi dito po ang
dyan, Bing, sa likod, sa wala ding compartment. So dito po sa passenger side, wala ding compartment. Dito, I mean. So bibilan na lang po natin siya ng aftermarket packets. Saka yung mirror sana. Siguro po sa Elite model, nandun na po siguro yung mga features na yan. Okay, mga lights, LED na po. Okay, and meron tayong sunglasses. Dito natin nilagay ngayon yung ating card muna samantala. And then ito pong mga compartment ng tubig, water bottle, ganda po. Meron dito sa gitna and dalawang sides, driver and passenger side. So meron na po tayong built-in. And then dyan po sa side meron ding mga water bottle items. Hindi pwedeng pabuksan mo yung complete box. So yan po yung kanyang glove compartment. Yan po yung kanyang documents. Pero sa baba wala na po. Okay. So dito po sa harap meron ding mga packets dito kung saan pwede maglagay. Ang nakalagay po namin ngayon is yung malaking portable charger, pero pwede pong lagyan ng mga documents dito para sa easy access. Mga sa biyahe, kung mga kailangan nating ilagay ng or ma-access ng mabilisan, pwede po nating ilagay dito. And with this space, pwede pong ilagay yung bag dito sa area na to. Okay. Going back po dito sa dashboard, marami pong mga nakaabang na mga switches. So siguro sa mga higher models may mga features dyan na nakaabang na yung switch. So ito po, marami rin dito sa left side. Okay. So far yun po ang ating interior. And napakalaking bagay po nitong mga grab handle na to. So thank you dito. So far yun na lang po muna ang ating kuwan sa interior. So ikaw, Bing, meron ka bang comments sa interior? So far, happy sa space? Diretso, masarap. Very spacious and hindi pa po yata yan nakasagad sa likod. Okay. So far yun pa. So go sa pan naman po, sa performance, yung 2.8 yun po ang pinagmamasdan ko ngayon kung underpower siya or tama lang. So far with this patag po, okay naman siya. Ang total passenger on board po natin lahat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po kami. And then full po yung luggage compartment natin plus mga konting pinamili sa supermarket. And so far okay naman po. Hindi ko pa po siya masyadong binirit for acceleration test. At medyo mababa pa yung mileage. So inaalalayan ko lang po muna. Ang next po na i-update natin mamaya is yung pag-akyat naman natin sa bundok kung kumusta yung performance niya. Doon po kasi sa akyatan, doon natin mas malalaman kung medyo kulang ba yung nilagay na 2.8 versus sa old na 3.0 or tama lang. So fuel consumption wise, 115 kilometers natin since full tank. Actually, nung nag full tank tayo, meron na tayong 12 kilometers po yata. And ito po yung kwan natin, yung fuel level indicator natin. Okay. So parang almost full pa rin po siya. Okay. Ang nakikita po natin sa indication sa dashboard, meron tayong yung drive mode indication, yung ating time, pero yung time hindi pa po siya adjusted. Outside air temperature of 30 degrees, and then yung engine temperature, and then sa baba niya is yung eco. So nagkukan po yan, tumataas bumababa yung indicator. So depende po sa apak natin sa silinyador. So let's say ganito po, medyo apakan ko yung silinyador. Ayan po, yan, tataas pa siya bigla. Okay, so pag binabaan mo naman, so parang indication lang siya ng gas consumption. Kung mataas siya, means naka higher revolution tayo. Okay, and then sa baba is yung fuel indication.
then speedometer and tachometer on the left. Okay. So ito naman po yung mga basic natin: turn indicator, lights, wiper. Ito po yung pan natin. Okay. Ito naman po yung ating hazard. Meron siyang switching off ng anti-skid. Okay. So visibility wise po, napakaganda ng kanyang visibility. So titingnan nyo po, puro mirror na siya sa side. Maganda po yung ating indication. So ating visual, I mean. Okay. So yan po ang ating first impression after 100 kilometers, and nandito po tayo sa expressway. Okay. So anyway, additional lang po, pinagmamasdan ko yung hissing sound ng air, outside air. So itong 100 po, okay pa po siya, tahimik pa. Pero pag akyat natin ng 110 kilometers per hour, maririnig na po natin yung hissing sound sa labas, na parang yung sa aerodynamic flow of air, maririnig na siya. And then medyo sensitive na siya sa movement ng sasakyan sa speed ng 110. And so far yun pa lang po yung ating highest ngayon. Hindi pa natin siya na full speed, at inaalalayan lang po muna natin dahil bago pa. Pero though ang mga sasakyan naman po na pre-test na yan during manufacturing, so actually yung usaping kailangan mo bang i-break in pag bago, so actually isang topic din po yan na magandang pag-usapan siguro sa susunod na topic natin, kasi dyan po maraming debate kung kailangan mo bang break in ang brand new, or dapat yung mga new overhauls lang ang break in. Okay, so gagawa po tayo ng separate video niyan. So ito, test lang po natin na maglagay na tayo ng park light. So yun po yung changes niya sa ilaw sa dashboard. Yun lang po, nagkaroon lang siya ng park light indicator on. Okay, pero so far po, kahit ganun siya kalaki, napakagaan niya dalhin. Yun lang po, maninibago po tayo sa mga turns dahil medyo mahaba and medyo malapad siya. So kumbaga, pag ikukumpara ko tong Grandia sa aeroplano, para akong nakasakay sa Airbus A380 sa lapad, saka 747 versus sa smaller planes. Pero napakasarap po niyang dalhin. Tapos yung upuan, kahit 5'6" po ako, hindi siya mababa para sa akin. Pero sa mga medyo shorter po ang height, then pwede naman po tayong maglagay ng unan sa puwitan para po medyo tumaas tayo. Pero so far, comfort wise, driving wise, napaka-stable po niya. And then napakagaan niyang dalhin. So far so great po. Okay, so yan po ang ating first impression, and then ito po ang ating first rain shower sa ating Grandia. Okay, so pauwi na po tayo ng Isabela via SCTEX, then later TPLEX, tama ba? Dadaan natin, and then lalabas na po tayo ng San Jose. Okay, so salamat po.